Ma, saan si Lola? The KFC Streetwise Pocket Meal. Mas kumpleto. So good. Captain, do we need to evacuate? Do we need Nang dahil sa pagsadsad ng isang eroplano sa runway ng airport ng Davao, maraming mga buhay, pati na mga negosyo ang naapektuhan. Hanggang ngayon, marami ring tanong tungkol sa insidente, lalo na ang patungkol sa pangkalahatang kaligtasan ng mga sumasakay ng mga eroplano. Meron nga bang kasiguruhan na hindi na ito mangyayari pa? Ito ang istoryang binantayan ng ating kabrigadang si Victoria Tulad. Victoria, una sa lahat, to get our facts straight and clear muna, ikwento mo nga yung timeline o yung complete narration of events nung sumadsad itong eroplanong ito sa runway. Jessica, pasado alas 7 ng gabi noong June 2 nang sa halip na sa runway ng Davao International Airport ay sa gilid ng runway sumadsad ang Cebu Pacific Flight 5J971. Agad namang nailigtas ang mga pasahero pero ang mismong eroplano inabot pa ng 2 araw bago natanggal sa runway. Nagpapatuloy ngayon ang investigasyon ng otoridad at ang black box ng eroplano ay naipadala na sa Singapore para maipasuri. Pero Victoria, batay sa yung mga interview dun sa mga namamahala ng ating airline industry, meron bang kasiguruhan na hindi na ito mangyayari pa? Tsaka yung mga nakitang lapses kung meron man, paano masisiguro na hindi na yun mauulit? Jessica, sa ngayon ay hindi pa tukoy kung saan nagkaroon ng pagkakamali, kung ito ba ay pilot error o kung mayroon bang machine failure. Pero paniguro ng mga airline company at ng Civil Aviation Authority of the Philippines, binibigyan nila ng matinding training ang mga piloto at ang mga cabin crew. Bukod dyan, Jessica, mga state-of-the-art din daw ang kanilang kagamitan. Maraming salamat, Victoria Tulad. Mga kabrigada, panoorin mo natin itong istorya at isyong binantayan ni Victoria Tulad. evacuate aircraft? Sa cabin ng flight na ito, tuliro ang mga pasahero habang inaasistihan ng flight crew patungo sa mas ligtas na lugar. Maya-maya lang, agad silang pinadiretso sa emergency exits na matatagpuan sa magkabilang panig ng eroplano. Hanggang sa isa-isa na silang pinadausdos sa inflatable slide para agad na marespondehan ng mga emergency ground personnel. Yes, dyan ka. Dito kayo guys, mga hindi kasali. Hindi ito tunay na plane crash, kundi isang mock-up emergency lamang ng training school na ito para sa kanilang mga piloto at flight attendants. Engine failure! Raise back! Emergency back down! Emergency back down! Emergency! Kung saan puspusang sinasanay ang kanilang kahandaan sakaling maharap sa ganitong mga klase ng emergency. So what will be your command in case of a water landing? Bahagi ng training ng mga nag-a-apply para maging flight steward at flight attendant ay yung mga seminar na gaya nito na nagtatagal din daw ng ilang buwan. Bukod sa aircraft familiarization, syempre, mahalagang malaman nila ang safety procedures. As you prepare for takeoff, Bukod sa lectures, sumasabak din sa demo ang trainees. Makikita dito ang ilan sa mga facilities na gamit sa pagte-train sa mga gustong magpiloto at flight attendant. Narito tayo sa Airbus A320 Flight Simulator na siyang ginagamit sa training ng mga piloto. Dito raw nasisimulate yung iba't ibang klase ng karanasan sa paglipad, particular na yung mga turbulent o yung mga nagkakaroon ng aberya. Sa ngayon, nakakaranas na ng turbulence yung eroplano. Ayon dun sa kapitan, isang engine yung nag-down o nasira. Kaya mamaya mararanasan natin yung biglang pag-plunge ng eroplano. Pero ayon naman din dun sa kapitan, ang pinakamahalaga ay yung huwag kang magpapanik. At inabisuhan na nga niya yung kanyang cabin crew na prioridad yung kapakanan ng mga pasahero. Kinakailangan sumailalim dito sa 3 buwan na pagsasanay, kung saan itinuturo ang mga kaalamang dapat i-apply sa iba't ibang emergency situations habang nasa eroplano.
Napapanahon ito lalo't malaking balita ngayon ang nangyaring pagsadsad ng Cebu Pacific Flight 5J971 sa runway ng Davao City International Airport noong June 2. Kung saan kinukwestiyon ng publiko ang kasanayan ng flight crew sa ganitong mga emergency situation. Kwento ng mga pasahero ng 5J971 ng Cebu Pacific, may nakita silang umusok sa isang bahagi ng eroplano bago pa ito nakababa sa paliparan. Kanina nang nangyari yun, wala man lamang kahit anong announcement, kahit anong news sa amin o pasabi kung ano nangyayari na. I can feel the heat. Good enough, it is raining hard, that it didn't explode. But the left engine on my left side is total wreck. When I was the first one who jumped from the chute. Baba na namo sa aeroplano. Wala gyoy, wa pay sakyanan. Nangabasa kami ang first batch nga nakagawas. Tapos isa lang ka sakyanan, mga pila pa ka minuto ay hanabot ang ubang sakyanan. I don't know kung nabay additional sakyanan. Ang ni-rescue sa amuha El Trera. Ang naabot is just a fire truck. Huli na naabot ang ambulance. Ang isa naman sa mga pasahero ng naturang eroplano na si Nino Alinsug, detalyadong ikinuwento sa kanyang Facebook account ang kanilang naging karanasan. Sa umpisa pa lamang daw ng pag-take off ng eroplano, nakarinig na sila ng pagbabago sa tunog ng makina nito. Nakaranas din daw ng turbulence o pagyanig at air pockets habang nasa biyahe, hanggang sa makaramdam sila ng matinding impact sa kanilang pagbagsak. Maya-maya pa, may pumapasok na raw usok sa loob ng eroplano, dahilan para magpanik ang mga pasahero. Sa gitna ng kabuluhan, may isang pasahero na naging guide daw kung ano ang kanilang gagawin. Ang naturang pasahero, nakilalang si Marlon Bo, isang Navy reservist. I did not expect na the captain tsaka yung first officer will leave us eh. So I think they abandoned their responsibility eh. They try to step up na to try to pakalmahin yung mga tao. Kapag hindi orderly ang evacuation at nagpanik, nag-stampede, mas lalong maraming nasaktan. Nakikita natin yan sa mga estadyo, di ba? So, yun yung mga binabalansi mo. Kaya ang quick thinking, you know? So, tingnan natin kung anong finding ng AAIIB, if that is considered an emergency, and ano dapat ang ginawa ng piloto at ng cabin crew. So, ma-check natin yun doon kung meron silang pagkukulang o tama ang ginawa nila. The aircraft landed on the runway and then it veered off of the runway after it landed. Until such time that we have the final report, everything right now is still speculative. Samantala, sa Ninoy Aquino International Airport Terminal 3, nananatiling mahaba pa rin ang pila ng mga pasahero ng mga airline. Siyempre matakot eh. Hindi natin alam someday na makasakay tayo, magaling nangyari din sa atin yun, nakakatakot eh. Ano na lang pong ginagawa nyo? Dasal na lang. Dasal na lang. Pray to Allah. Tiwala ako sa Diyos eh. Pag ano ko na lang sa Kanya. Kasi hindi natin malalaman kung kailan nung disgrasya. Ang kaap naman sinabing pinag-iisipan na nito kung hihinga ng lisensya ang mga cabin crew para higit na matiyak ang kanilang kahandaan sa mga emergency situation. Hindi sila taga-serve lang ng pagkain. Pinakamahalagang training nila ay kung paano makakatulong sa normal na situation at lalo na sa emergency situation para sa kaligtasan ng mga pasahero ng eroplano. Patuloy pa rin ang investigasyon ng Civil Aviation Authority of the Philippines o CAAP sa insidente. Matapos makalap ang statement ng mga pasahero, piloto at cabin crew ng Cebu Pacific Flight 5J971, umaasa rin silang makapagbibigay linaw ang black box na eroplano na ipinasuri pa sa Singapore. Dalawa yan eh. Meron yan doon tinatawag na cockpit voice recorder. So, ang pinakasimple niyan, yung usapan ng piloto at ng kanyang co-pilot, ng first officer niya, ng piloto at ng kanyang cabin crew, kung ano yung pinag-usapan nila. Yung piloto at yung control tower, yun namang isa ay flight data recorder. Ano? So, nakalagay doon yung speed ng aeroplano, kung paano naglalanding, ano yung kanyang, tawag natin ay bilis ng kanyang descent sa lupa,
vertical velocity. Paliwanag ng kaap, hindi maiaalis ang human error sa nangyaring pagsadsad ng 5J971. Idagdag pa ritong madilim din daw ang runway ng airport, bunsod na rin ng masamang panahon ng mga oras na nangyari ang aksidente. Kahit sino sa atin ay hindi mapapasibalian na nawala ng control kaya lumabas yung aeroplano sa runway. Pero ang titingnan ng investigasyon na committee, ano ba ang dahilan at nawala ng control ang piloto? Sa kabila nito, kumpiyansa naman ang kaap sa kakayahan ng mga pilotong Pinoy. Ang requirement natin ay 1,000 hours bago ka maging piloto doon sa aeroplano, no? O bago ka naman ma-upgrade doon sa Airbus, dumaan ka muna doon sa mas maliit na aeroplano, no? Kailangan meron kang 100 oras bago ka makalipat sa twin engine. O napaka-importante yung tinatawag nating neuropsychiatry, NP test, yung state of the mind mo. Pag lumilipad ka, focus on what you are doing. Samantala, sinubukan namin kunan ng pahayag ang piloto na Flight 5J971. Subalit tumanggi ang Cebu Pacific na pangalanan ito at paharapin sa media. Dahil naman sa pinagdaraan ng trauma, sumasailalim ngayon ng 165 na pasahero ng Flight 5J971 sa stress debriefing. There will be a second step forward. And the second step would probably be filing a class suit. The first thing that we have to do is to be united. Definitely, we will be bringing this into a right forum. We're gonna, of course, we talk about we're gonna push this into a court proceeding. Samantala, depensa naman ng Cebu Pacific at base na rin sa impormasyon mula sa kaap na ayon lang ang naging aksyon ng cabin crew matapos sumadsad ang sinasakyan nilang eroplano. Ayon sa kaap, bagamat may usok na pumasok sa loob ng eroplano ayon na rin sa nasaksihan ng mga pasahero, maaring steam o singaw lang iyon mula sa mainit na makina na kasalukuyang nababasa noon ng malakas na buhos ng ulan. Sa ganitong senaryo raw, precautionary disembarkation lang daw ang kinakailangan. Kung sakaling nagkaroon man daw ng apoy o aircraft malfunction, doon lang mangangailangan ng evacuation. Meron kasi mga sitwasyon na kinoconsider ba yan na emergency na? No. So titingnan nila yan kung yung paglabas runway, yung ba constitutes emergency situation. Pero dito sa lugar na ito, bayaan na lang natin na yung investigation board ang mag-declare kung emergency situation na yun o hindi pa, para ma-justify yung mga action ng pilots and crew. Umaabot ng milyon-milyon ang pasahero sa Philippine airports bawat taon. Sa bawat biyahe, ipinagkakatiwala ng bawat pasahero ang kanilang buhay sa piloto at staff ng eroplano. Ang nangyaring aksidente sa Davao Airport naway magsilbing leksyon upang hindi na ito maulit pa, para mas ligtas at mapayapang makapagbiyahe ang publiko. Gumugulong ng investigasyon sa nangyaring insidente sa Davao International Airport. Umaasa ang lahat na agarang matutukoy kung saan nagkaroon ng pagkukulang nang sa gayon ay hindi na muling malagay sa alanganin at peligro ang buhay ng mga pasaherong nagbibigay tiwala na makararating sila ng ligtas sa kanilang destinasyon. Patuloy na magbabantay sa mga isyu ng bayan. Ako po si Victoria Tulad, kasama sa isang brigada.